Okay, no naming names po tayo dito. Pero yung linaw po kasi na sinabi lang po dun sa Malachi Prophecy ay ito pong pagkatapos daw po nung huling Pope. Okay, yung huling Pope at ito nga po si Francis, hindi po ba? Yung susunod daw po doon, according to them, according sa Malachi Prophecy, ay mamumuno, pero yung pamumuno niya ay punong-puno daw po ng delubyo. Yun po ang sinasabi. Kaya parang naihahalin tulad din po ito sa end times. Pero biblically speaking po talaga, meron ba connect? Pwede ba tayong kumunek dito? Well, ang pinaka-possible lang po dito for me ay yung magiging role nito bilang false prophet. Pwede po yon. At ituturo niya ang kamay niya sa Antichrist. Pero po, wala po tayong papangalanan po rito. Pero ito lang po ang tanging connect na pwedeng pumasok kung pag-uusapan natin biblical. Pero about the whole prophecy of Malachi, ito po kasi ay talagang for me ito po ay propesya ng mga Catholics. It's for Catholics. At tayo po, hindi po tayo pwedeng magbanggit, Antikristo si ganon, Antikristo si ganyan. Okay? Dahil sa totoo lang po, ay hindi po natin matatagpuan ng Antikristo. Hindi po natin siya masisilayan. Dahil irarapture na po tayo, idadagit na po tayo. Ito pong Catholic Church na ito po ay talaga pong marami na po siyang mga pinsalang ginawa, no, sa mga nakaraan, no. Pero ang maganda naman dun sa karaang Pope si Francis, humingi siya ng patawad dun sa mga nangyaring yon. At maganda po yon, sapagkat kung humihingi po ng tawad ay dapat pinapatawad naman po. Hindi po ba? At pero grabe po kasi yung mga nangyari noon eh. Ito po yung Inquisition, alam niyo po ba yon? No? I-search niyo po kung ano yan. Tapos syempre nandiyan po yung kinukonect din nila yung Holocaust, yung nangyari po kay Adolf Hitler, sapagkat si Hitler bilang isang Katoliko Romano, no, siya raw po ay talagang lumalaban dati during that time, inuutusan niya mga tao in the name of God. So ang mga Hudyo ngayon ay talagang walang kumpiyansa sa Roman Catholicism. Pero alam po ba ninyo, sa huling panahon po, marami pong na-unfold akong personal kong na-oobserbahan. Ito lang po, gusto ko po sabihin po sa inyo. Since ang Antichrist ay magmumula po sa revived Roman Empire, alam naman po natin yan, pare-pareho, wala po tayong duda. Sabi naman po nung iba, isa raw po siyang manggagaling sa Middle East o whatsoever, ano pa man yan. Pero kasi tignan po natin dito, ang pinaka-highest power po talaga sa buong mundo, Amerika, sa pamumuno ni Donald Trump, no? At ito pinag-usapan din namin natin ng mga nakaraan nito sa pamumuno ni Donald Trump. Siyempre, siya po ang presidente ng Amerika. Tapos, nung namatay si Pope Francis, ang pinakamatunog na pangalan talaga, ito po galing po talaga sa mga tao sa Amerika. Sabi nila, ang pinakamatunog na pangalan na susunod doon sa Pope ay si Monsignor Tagle. Okay, si Cardinal Tagle pala, si isang Pilipino, di ba? Siya ang pinakamatunog. Actually, maraming talagang naniniwala siya yung susunod na Pope. Pero ano nangyari? Di ba? Biglang lumitaw yung hindi favorite. Kasi may mga contenders yan eh. Ito mga paborito to, dito lalabas talaga kasi maraming boto. Then biglang lumitaw yung American din po. Ito nga pong si Pope Leo, no? So ayan, pumasok po diyan yung mga theory nila, superpower ng Amerika, Washington DC, tapos maging doon sa Rome, umupo rin Amerika na. Tapos ito pa yung isang theory, bago lumabas na Pope, itong yung si Leo, which is isang Amerikano syempre, ito pong si Donald Trump nag-post sa FB niya ng AI na photo niya na siya yung Pope. I want to be Pope. At may nabasa akong isang obispo mula dito sa Pilipinas. Parang na-offend siya. Not funny, sir, sabi niya. Ayun po ang mga na-obserban ko. Then, a day after that o 2 days after that, naging Pope na po yung isang Amerikano rin. So ayan, napag ano-ano lang po natin yan.
At nandun yung mga world leaders nung namatay itong si Francis. So ito po, wala po tayo sinasabi na, oh ito yung ganito, ito yung ganyan. Wala po tayo sinasabi. Pero ang akin lang po naman dito ay yung mga talagang makakakonect sa end times, talagang madali nga po nilang maikukonek. Hindi po ba? Maidadat nila yan. Kaya punong-puno po ngayon na si Donald Trump daw ang Antichrist. Pero ako pinanghahawakan ko, we will never meet that Antichrist. Never. Okay? So, matagal na po ang talagang ano ang Roman Catholicism talaga. Actually, pasalamat tayo at sinugo ng Panginoon, no? Pinahintulot ng Panginoon na lumitaw si Martin Luther, no? Nung sabi nga nila, siya raw po ay reformer at dahil sa kanya rin tinawag na Protestantism yung mga naniniwala sa truth ng Bible. Which is true kasi parang tinutuya nga po sila kaya ay protest ng protest, kaya pang protestante, kaya nauso ang protestante. Ito ay nangyari 1529 kung hindi ako nagkakamali. And then sa Gothenburg, kanya pong ipinaskil yung very famous niyang 99 thesis. Ayun po, may isang nanindigan. At ang salita po kasi ng Diyos, no, hindi po ito maikukubli o hindi po ito, anong tawag dito, hindi po siya mahahawakan. Ito po ay talagang uusbong at uusbong. Ibig sabihin talagang magpapatuloy yan. Walang makakakontra. Ikulong mo man yan, pigilan mo man yan, ang Word of God ay talagang yes. Kasi si Jesus po ang Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? And then sa paglipas din po ng panahon, ang Roman Catholicism ay parang naging modern na rin po at hindi na po katulad nung dati. So, ang tanong ngayon, may maliligtas ba sa Roman Catholic? Of course, marami po. Kasi marami po dyan talagang tumanggap din naman kay Jesus as Lord and Savior. We cannot just judge people just because they belong to that group, just because they belong to the Catholic Church, just because they belong to this, to that. No. Ang tanong, tumanggap ba sa Panginoong Jesus? Naniwala ba siya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Meron iba, hindi lang talaga makaalis sapagkat for some certain reasons na hindi na po natin saklaw, hindi na po natin pakikialaman. Whatever is that, ang importante, tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior. Kaya, mahal natin ang mga Catholics, no? Actually, sa lahat ng mga ini-evangelize ko, sa lahat ng mga ina-evangelize namin, dati ilang groups po talaga kami, no? Ngayon, meron pa rin naman po kami, pero hindi po katulad nung dati mga, 2009, 2010, inaabot kami ng alas 11, hindi pa kami kumakain, hindi namin naramdaman ng gutom, sapagkat pinag-aaralan namin ang Bible, Word of the Lord Jesus Christ. Okay? Ganyan po yan It's not magic, it's not power, but it is the Spirit of God na talagang sa amin, hindi lang sinusustain, talagang kalakasan namin siya. No, kaya hindi kami nagugutom. Hindi pa pala dapat kumain, talagang nangyari po yon. At nanalangin kami, pagkatapos masaya kami. Teka, hindi pa pala, nagmerenda kami, pero hindi pa kami, wala pang kumain ng hapunan. Ako personally po, hindi ako kumakain ng hapunan talaga. Sapat na sa akin yung merenda, pero what I mean is yung mga taong kasama namin. Talagang kumakain po sila ng hapunan, pero iba hindi pa nakahapunan, hindi dinapuan ng gutom. Ganyan po ang Word of God. Just preach Jesus. Huwag kang tumingin sa relihiyon. Ay, iba siya kasi member siya ng Katoliko. May mga rebulto siya. Ano kung may rebulto siya? Di ba? Importante, isave mo siya. O, paano mo siya i-save? Share him or share her the gospel of Jesus Christ. Huwag mong tignan yung mga kapintasan, huwag mong tignan yung mga kamalian. At mag-subscribe kayo dito, please. Dahil mas maganda po pag marami tayong nakasubscribe dito. Ibig sabihin marami mag-share. Okay, ako hindi po katulad nung iba na parang nakikipag-debate. Ayoko po talaga, hindi po ako mahilig sa debate. Sa akin lang po, pag may nagsalita ng pangit, dinidelete ko na lang. Okay, kaya mas maganda mag-type kayo rito ng magagandang mga comments na makaka-edify o makakatulong sa mga makikinig at mga manunood at mga makakabasa ng mga inilahad ninyong komento, which is from the bottom of my heart, no? I really appreciate it from all the good vibes, from all the daily good vibes,
brethren in Christ. Kaya tayo po ay, pauumpisan ko po yung bagong, actually hindi po lesson ang tawag ko rito. Ang tawag ko rito, the love of Jesus lessons. Ayan, the love of Jesus lessons. Parang siguro mga July siguro. Kasi aayusin ko pa, nakakalkalin ko doon sa isang bag. Sapagkat ito yung mga ginagamit namin sa mga Bible studies namin dati. Magaganda po yan. Grace preachings, at the same time, life application for daily living siya. Paano, at may discussion sa ilalim, makikita po natin dito kung paano kayo pwede mag-participate, pag natatapos ang each discussion. Hindi po siya live, hindi po siya basta mag-comment po kayo. Gamitin natin ang comment section. Okay? God bless po. Again, no hate. God bless.